Hello! Magandang araw po! Ano nga bang gagawin para makakuha ng birth certificate pag nasa PSA outlet na? Una, dapat meron na kayong online appointment. Kung wala pa, nasa description ng video na ito ang tutorial link kung paano. Pwede nyong i-print ang appointment form or ipakita ang screenshot ng inyong appointment sa guard or sa PSA officer na nasa entrance. Kung nakapag-print na kayo ng form, halimbawa sa birth certificate, at nafilapan nyo na sa bahay, pwede nang pumunta sa screening window. Pero kung wala pa kayong form, may available forms naman sa mismong PSA outlet. Ganito siya. So ito ang birth certificate form. Dito muna tayo sa unang page. Bali back to back ang form. Dito tayo sa bandang taas muna. So para saan yung request nyo? Halimbawa para makakuha ng copy. At ilang kopya ang ire-request. Nakalagay naman dito ang requirements. Kailangan may dala kayong valid government-issued ID. Ipa-photocopy nyo na rin para sure. Kung kayo naman ay representative, dapat bukod sa ID nyo ay dala nyo na rin ang ID at photocopy ng ID ng kukuhanan nyo ng birth certificate. Dalhin na rin ang authorization letter, affidavit, or special power of attorney, depende sa kung anong kailangan sa ire-request nyo. Then, dito sa birth certificate details, ilagay ang last name, first name, at middle name. Sa mga babae na kasal na, ang ilalagay po dito ay ang inyong full maiden name o ang pangalan nyo nung dalaga pa kayo. Kung kayo po ay authorized representative, ilagay ng maayos ang full name ng kukuhanan nyo ng birth certificate. Sunod, ilagay ang kasarian at birthday, month, day, at year, pati birthplace. Next naman, dito sa bandang baba ng first page, ilagay ang father's last name, first name, at middle name. Then, ang mother's maiden name o yung last name, first name, at middle name nung dalaga pa ang nanay ng kukuhanan ng birth certificate. Sunod naman ay ang purpose ng request. So, para saan ba ito? Kung wala dito, sa others isulat kung para saan. Ngayon naman ay sa second page na tayo. Yan. Sa requester's details, kung sa inyo po ang birth certificate at kayo din ang magre-request at pupunta sa PSA, ilagay po ang inyong last name, first name at middle name na dapat katulad sa ipe-present nyo na valid ID. Kung authorized representative po ang requester, last name, first name at middle name po ng authorized representative ang ilalagay na requester. Dapat katulad din sa valid ID na iprepresent ng authorized representative. Sunod, isulat ang complete address at ang cell number ng requester. Basahin mabuti ang privacy notice. Kung kayo ay sumasang-ayon dito, ilagay ang printed name at signature pati ID number ng requester. Dito naman ay pipirmahan over printed name pag nakuha na ang dokumento at ang petsa kung kailan kinuha. So usually sinasabi naman ito ng PSA officer sa releasing. Okay, pag naka-fill up na ng form, sunod na ay sa screening window. Ibigay sa screener ang form at requirements at tatanungin lang kayo tungkol sa mga nakasulat sa form para i-confirm ang mga ito. Then, payment na. So, bibigyan kayo ng number at titignan nyo sa screen kung turn nyo na. Para sa presyo ng mga dokumento, may list sa application form nyo sa bandang baba. Meron din naman sa PSA outlet. Nung time na ginawa ang video na ito ang presyo ng mga dokumento. So, maaaring magbago o ma-update ito by the time na mapanood nyo ang video na ito. Pagbayad na, sa releasing naman. Antayin na lang sa TV screen ulit kung pwede nyo nang makuha. Ipa-flash naman doon or pwede rin na tawagin nila kayo. Pag nabigay na sa inyo ang dokumento, papipirmahan ulit kayo sa form na na-receive nyo na. Okay, salamat sa panonood. Like, share, and subscribe.